Well. So for today's video, nandito kami ngayon sa Silicon. nandito kami sa isa sa mga malls dito sa Silicon Central kung saan may imimit muna kaming client mamaya. So alas 3 pa. So while waiting, dito muna kami sa loob at pag-uusapan natin na isa sa mga comment doon sa YouTube channel natin. Na nagmula, kanino ba yan? Kay ano to, at Eustace Kid. Yung Eustace Kid galing yun sa pangalang sa One Piece. Yusta. Oh my God. Eustace Kid. Yeah. Okay, so baka fan siya ng One Piece. One Piece. Okay, so sige. Ano ba ang kanyang concern? So sabi niya, Sir, first time ko po mag-a-apply Dubai. May agency po dito sa Pinas na a-applyan may 35,000 na placement fee. Kaya lang po, ang sabi tourist visa kami. Tapos pagdating daw po sa Dubai, yung agency na daw po ang mag-aasikaso sa amin para maghanap ng work. Possible po ba yon? Ang sabi din po ay 5 days lang makakaalis na. Okay, so Mr. Yusta Kids. So kung ganyan yung concern nyo na may placement fee, babayaran siya. Pagkatapos meron agency. May agency pa daw na pagdating dito, doon parang tutulungan maghanap ng trabaho, parang gano'n. So actually mali yung ganyang proseso. Kasi unang-una, pag sinabi natin dito tourist visa, bawal natin pag-usapan ng trabaho. Oh, ay tourist visa nga pala. Kaya nga, saka unang-una, anong agency ba yan? Baka ang agency na yan is travel agency. So pag travel agency yung ano mo, pagkapos dadaling ka dito, ang pwede lang gawin ng travel agency is to bring you to United Arab Emirates para mag-tour, para i-process yung visa, para i-process yung ticket. Yun yung pwedeng gawin ng travel agency. Oo. Pero, hindi natin pwedeng sabihin na placement fee is fee. 35,000 kasi ang placement fee, napupunta lang yan paag may agency ka talaga sa Pilipinas na may trabaho ka pag pupunta mo dito. Oo. So, yun yung placement fee. Most of the time, placement fee is 1 month salary. Pagkapos, meron pa processing fee. So, ganun ang placement fee. Pero may trabaho ka na dito. So, hindi dapat siyang tawagan na placement fee. Dapat siyang tawagin na parang tourist visa or yung processing fee ng tourist visa or processing fee ng pag-book ng ticket, pero hindi yung paraang sasabihin na placement fee. Kasi, di ka, basahin ko. May sinabi pa, 35,000. Kaya nga 35,000, hindi pwedeng tawagin yun na placement fee. Dapat, ano yun lang to na processing fee ng tourist visa at ng ticket. Kasi baka mamaya human trafficking na yung mangyari sa kanya. Oo. Pagkapos pagdating ka pa dito, doon ka pa Hahanapan ng trabaho. hahanapan ng trabaho. Do you think tama yun? At do you think, ano yung assurance mo na hanapan ka na ng trabaho pagdating mo dito? Di ba? So sabi niya, first time ko po mag-apply sa Dubai. Okay, apply pala ang pinag-uusapan natin dito. Anong klaseng apply ba? Especially, dapat, alam mo na kung ano yung trabaho mo, apply nga yung ginawa mo eh. Dapat meron ka ng trabaho at may company ka na napagtatrabahuan So, talaga. yeah, kasi apply yung pinag-uusapan natin dito eh. Apply ng work or apply ng tourist visa. Kung apply ng tourist visa, baka kasi ibang lahi din yung kausap niya. So, medyo hindi alam yung proseso from the Philippines at malaking chance na ma-offload mo if you are from Philippines. Okay. May agency po dito sa Pinas na na-applyan na 35,000 placement fee. Okay, agency sa Pinas. Nasa Pinas pala yung agency. So, it means Filipino ang kausap niya. So, ang question dito is, anong agency ba ang meron na nandun sa Pilipinas? Bakit tourist visa ang paprocess nila? Oo. Ano yung agency? Ano yan? Let's say, recruitment agents to. If their recruitment agency, hindi nila gagawin na papuntahin dito ng tourist visa yung mga tao kasi pag ginawa nila yan, illegal recruiter ang mangyayari sa kanila. At saka, bibigyan nyo ng tourist visa, ma-offload yan. Yeah, ang sure lang na walang offload is with affidavit of support na tourist visa or working visa with OEC. So ngayon, kung bibigyan ka lang nila ng tourist visa, ano yung background mo? Baka mamaya ma-offload ka lang. O, Naku tapos ano? nangati ang ulo ko dun. Tapos, syempre, i-interviewin ni immigration officer. Ano yung binayaran nyo, parang mga ganito, ganyan. Tapos, sasabihin nila may placement fee. Wala na. Parang, Hindi maniniwala si immigration officer na placement fee to kasi nga wala siyang work. Oo. So it's not related, placement fee is not related dun sa tourist visa. Processing fee yun. Okay? baka nagkamali lang din siya ng pagkakasabi. Hindi sila nagkaintindihan. Yun ang dapat natin i-clear kasi anong agency ba ang nandoon? If that is a recruitment agency, dapat work talaga yung bibigay nila. Hindi tourist visa. Pwedeng isumbong yan sa POEA kung ganun. Kasi bakit ganun yung gagawin? Or else, they have an agency talaga, a travel agency to process the tourist visa. Kami,
we are not a travel agency, but we are a documents clearing services. When we say documents clearing services, non-government or government documents clearing services, tourist visa, we can process that. Processing of the POEA, processing here in our consulate, we can process that. Okay po? May agency po dito sa Pinas na applyan, may 35K na placement fee, kaya lang, ang sabi, tourist visa kami. Tapos pagdating daw po sa Dubai, yung agency na daw po mag-aasikaso sa amin maghahanap ng work. Ganun ba? Mag-agency na naman yung maghahanap ano ng work? Mali po yun na, eto, dyan na nag-i-start ang mga scam-scam. Unang-una, wala kang assurance na mahanapan kanila ng work. Kami, ganito po yung ginagawa namin. So, kami may placement fee kami dun sa mga tao, pero may mga employer na pong willing kumuha ng tao sa Pilipinas. Kasi ang ginagawa din namin, sumahanap kami ng employer na willing naman mag-hire sa Pilipinas. So, kailan ba pagkatapos ang amin, pag nakapasa pa lang po, pag may interview din po, hindi, ngunit willing kang magbayad. Ikaw, sige, willing kang magbayad ng 35,000 for example, willing kang magbayad, ikaw na agad ang makukuha. It's a no-no. Kailangan pumasa ka muna sa interview bago ka makapunta dito sa UAE. So, kung hindi mo mapapasa yung interview, hindi ka magugustuhan na employer, so sasabihin namin sa iyo, wag po kayo magbayad, hindi po namin kukunin yan kasi hindi naman po kayo pasado. Bakit namin kayo pagbabayarin kung hindi naman kayo pasado? Saka, unang-una, kung kami, ganyan ang gawain namin. For example po, kung ganyan yung gagawin namin, sasabihin namin, mag-tourist visa kayo dito, ano ang assurance namin na mahanap namin kayo ng trabaho? Unang-una, baka hindi ko nga alam yung, baka nga hindi pa kinuha yung CV mo eh. Pag hindi kinuha yung CV mo, pagkatapos hindi naman nakita yung background, naku po. Tanungin niyo yung tao mismo na nandito sa United Arab Emirates kung gaano kahirap kumanap ng trabaho pag nandito ka sa United Arab Emirates. I'm telling you, depende ang paghahanap ng trabaho, pero I'm telling you na medyo mahirap ang paghahanap dito ng trabaho. Bakit? Unang-una, nasa tao din yan kasi dapat ang tao is may enough experience, magaling. Pagkatapos, talaga magaling ang communication skills. Ikaw baka mamaya hindi ka lang man yan in-interview pagkatapos sasabihin pagdating mo dito sa kakahanapan ng trabaho. No! Walang ganun. Mas okay na katulad ng ginagawa namin na talaga may trabaho ka na pagdating dito. Hindi yung pagdating dito, boom, wala ka pa nga alam sa UAE, nag-tourist ka pa lang pagkatapos maniniwala ka na agad. Unang-una pa lang, mai-scam ka na. So, doon pa lang baka mamaya, ano pa mangyari sa'yo dito? Kasi papasok pa lang dito, mai-scam ka na. Paano pa pagdating mo dito? May mga application dito na pag nag-apply ka, hinihinga ng pera yung mga tao. Pagkatapos, pag hininga ng pera, hindi na sila kukontakin at all. Naranasan mo ba yun dito? Hindi ko naranasan yun, pero di ba meron tayong yung ibang client natin? Nagsasabi na Nagsasabi na nangyari sa kanila before. Yeah. So, eto pa. So, mag-aasikaso sa amin maghanap ng work. Possible po ba yun? Ang sabi din po is 5 days lang makakaalis na. Grabe, bilis ah. Hindi. Pag tourist visa, to be honest, makakaalis naman agad. I mean, mapaprocess agad ang tourist visa mo for 2 to 3 working days dito sa United Arab Emirates. Kahit kami po, kaya po namin gawin. Mag-send lang kayo ng passport and photo ng white background, mapaprocess po namin ng tourist visa nyo. Pero, ang sasabihin namin yan, kung nasa Pilipinas kayo, hindi namin sagot ang immigration kasi nasa sa inyo pa rin kung paano kayo papasa sa immigration, di ba? Hindi mo po alam kung gaano kahirap ang kitain yung perang ibabayad mo pagkatapos may scam pa lang. Pwede naman mag-tourist visa. Kaso syempre, kailangan okay yung background mo. Ito muna, ano muna yung assurance na nagpa-process ng visa mo na makakalabas ka ng Pinas? Ano muna, yun yung itanong mo, paano po kami makakalabas ng Pinas? Ma-offload po ba kami? Tanong mo, paano pag na-offload po kami? Kasi yung iba, pag na-process na yung tourist visa niya, pag na-process na, pag na-book na yung ticket, hindi mo na ma-refund yun eh. Kasi dito naman sa Dubai, bayad muna bago i-process. So, kung ako sa'yo, mag-isip-isip ng 1, 2, 3. Hindi yan totoo. At huwag ka maniniwala. Unang-una, lagi namin sinasabi, tourist visa dito, yan kasi yung iniiwasan ng immigration natin na maghahanap ng trabaho. What if? In-interview ng immigration. Yan. Okay. Yan gusto kong marinig. Pupunta ka ng Dubai. Wala mo ikaw yung tao. Pupunta ka ng Dubai. Tapos, ano gagawin mo sa Dubai?
Maghanap po ng trabaho. Oh. Hindi, ganun naman sasabihin niya kasi tinan mo naman yung comment sa kanya. Kasi may tutulong sa kanya na agency daw. Na maghanap ng trabaho. Oh, pag sinabi mo na agad yung sa immigration, offload ka agad. Kasi nga, yun pala yung gagawin, maghanap ng trabaho. Bakit? Bakit di ka bigyan ng employment visa agad at ayusin ng OEC? Yun ang kailangan ni immigration. Bibigyan ka ng maliit na papel or tourist visa with affidavit of support. Swear, ma-offload ka agad. Pag sinabi mo maghahanap ka ng trabaho, may agency sa yung tutulong doon. Unang-una, eto tourist visa siya pumunta dito. Paano yung accommodation niya? Wala pa niya. Hindi pa Tourist visa pa lang. Ang kadalasan nagbibigay ng accommodation, kung meron man, is yung may mga employer niya. Ang unang-una, 35,000 is maliit. Oo. Placement fee. O let's say, sakto na yung 1-month visa lang. Pass, ticket, one way papunta dito. Pero paano itutuluyan mo? Paano yung mga paghanap-hanap ng trabaho dito? Hatid sundo ba kayo pag meron bang, alam mo yun, meron bang application papunta dito? Or else, worst is, ano pangalan ulit ni sir? Eustace Kid. Tingin mo babae o lalaki? Feeling ko pag kaka-message niya is babae to. Diyan napapasok ang human trafficking. Baka mamaya, katulad ng ibang ginagawa ng mga tao. Wait lang po, pagtitilan po tayo dito. Diyan napapasok ang human trafficking. Bakit? Katulad ng ibang ginagawa ng mga agency dito, yung mga nagko-cross country, pagdating dito, kinukuha yung passport, pagkatapos, ikinukulong sa bahay. Pagkatapos, baka dyan na papasok yung pangako na bibigyan ng trabaho. Ngayon, nakakulong kayo sa isang kwarto, ilan kayo, 18 kayo sa maliit na kwarto. Pagkatapos, pag may gustong kumuha ng katulong, ipapa-interview. So ngayon, para kayo mga hayop na, okay, labas kayo, pila kayo, kasi papa-interview, mamimili yung tao kung sino yung gustong maging katulong. So, doon na, tinetrade na yung mga kababaihan, yung mga tao. Kaya alam mo ba, si immigration, strict siya sa mga babae. Oo. Bakit? Tsaka parang sa immigration din, pinoprotektahan lang din yung mga kababayan natin na babae. Eh bakit si Alice ganun kalabas? Ay, yak lang. So, oo. Bakit mga babae mas mahigpit si immigration? Kasi nga, kadalasan sa nabubugbog, kadalasan sa mga nariri, kadalasan sa mga... Kasi lahat ng mga kadalasang nagiging, alam mo yun, yung mga parang... Kasi yung mga nabubugbog, babae kadalasan ang ganun. So mga lalaki kasi kadalasan lumalaban naman. Pero still, kahit palaban ng babae, medyo babae pa rin yun. Di ba? Hindi pa rin natin masasabi medyo mahina ang loob, medyo ganito saka i-judge kayo ni immigration. Okay, kung lalaki ka naman, pagkapos ganun pa rin, still yung background pa rin kasi natin yung i-check ni immigration. Pagkatapos, overall, dito sa message nyo po is, it's a big scam. Scam talaga? Yeah, sabihin mo na lang na tourist visa processing. Wait lang, saka nasa Pilipinas pala siya, no? Oo, nasa Pilipinas. Ayun, nasa Pilipinas, medyo mahirap po yan. Alamin nyo muna, huwag kayong papayag na pupunta kayo dito na tourist visa from the Philippines, pagkapos wala kayong clear na pupuntahan, wala naman kayong kamag-anak dito or what. Saka let's say, magta-travel ka lang mismo, kailangan mo pa rin ng pera yan, di ba? 35,000 o let's say may extra pera ka. Yun nga, i-clear mo muna lahat dyan sa agency mo kung ano ba talaga, paano ba talaga. Saka sabihin nyo, bawal po ang tourist visa na maghanap ng trabaho dito sa United Arab Emirates sa mata ng Pilipinas. So sa immigration pa lang, alam na bawal yon. Dito, normal, pag tourist ka, nakakita kang trabaho, bibigyan ka ng employment visa, normal. At doon, nagiging legal dito. Pero, paano magiging legal ulit sa mata ng Pilipinas? Ang mga tourist visa na nagkaroon ng employment visa, paano magiging legal? Magiging legal lang yan pag meron kayong OEC. Yeah, pag nagpa-verify na kayo ng contract dito sa United Arab Emirates. So, that's the time that it's gonna be legal kayong OFW. So, pag pumunta lang kayong tourist visa dito, hindi kayo nagpa-verify, pa lang kayo. Parang dito legal tayo, pero anything happens kasi sa atin pag hindi verified ng contract natin. So, hindi ganun makakatulong yung government natin sa atin. Tapos kung may nangyari man sa atin, sisisihin yung government, pero walang OWA. Walang OEC. So, parang, paano na kayo? So, dapat, kung nag-work kayo dito sa United Arab Emirates, kahit nag-tourist kayo, kahit anong waypoint or lumipat ng
company, still kailangan ipa-verify ang Contract. contract. So yan ang mainam. Kasi yung iba ang ginagawa, nagpapa-verify lang ang contract pag Uwi ng Pilipinas. Yeah, kasi a day before flight daw, sinasabi kasi nila, mahirap naman talaga magpa-verify ng contract sa consulate. Medyo kung wala kang ticket, kailangan appointment ka, which is yung appointment ang mahirap dito sa consulate natin. Pwede ka naman magpa-appointment online. Kaya nga, kaso medyo mahirap yata. Di mo alam kung kailan yung pwede. Okay, so yun lang po, Mr. or Miss Eustace Kid. Kung magkaroon kayo ng problema at gusto nyo ng solusyon, pwede nyo kaming kontakin sa aming WhatsApp dito sa Alba Balabiad, para kung sakaling masabi nyo sa amin kung ano totoong nangyari at saka yung mga totoong ganap dyan sa pagiging tourist visa, tapos 5 days lang makakaalis na, sabihin nyo na sa amin, pwede nyo kaming kontakin. Yeah. Hindi namin kayo matutulungan actually. Kasi una-una, pag na-process na yung tourist visa niya, hindi na tayo pwede mag-process. Bawal ang 2 visas at the same time. Pangalawa, kung na-upload kayo, sasabihin lang din namin kung ano yung sinasabi namin dito. Tourist visa with affidavit of support or totoong trabaho with OEC. So, kahit hindi na niya tayo kontakin. Ang ano lang namin dyan, kung nag-post kami ng may job order doon na pwede nyo apply, pwede nyo kaming kontakin. Or kung gusto nyo mag-process namin ng tourist visa, pwede nyo kaming kontakin. Pero pag problema na yan, reklamo po kayo sa POEA. Yes, Wala na POEA. po kayong magagawa doon. Okay, so sa mga taong gusto magpa-process on a legal way, may mga company na meron dito sa UAE, pagkatapos nasa Pilipinas, we can do the legal way of processing, verifying yung contract, agency hired from the Philippines, we can do that. At yung mga companies na gusto magsipag-hire sa Pilipinas, we can also do that, right? Okay, so thank you so much po ulit sa panonood at sana natuto kayo, huwag magpapa-scam kasi kami, sinasabi namin talaga yung totoo. Kahit minsan hindi naiintindihan ng tao na nagkakaroon din ng problema ang mga processing, hindi natin maiiwasan yon, hindi laging 100% perfect tayo, pero still, we're going to tell you what is right and what is wrong. Right? Yes. So thank you so much and see you here in UAE!